Psalm 88, verse 14, 15, and 16. Lord, why castest thou off my soul? Why hidest thou thy face from me? I am afflicted and ready to die from my youth up. While I suffer thy terrors, I am distracted. Thy fierce wrath goeth over me. Thy terrors have cut me off. Ang ating pong message is about being honest with God, how lament can also be worship. So mga kapatid, nakita po natin ang lamentation ni David. Ang pag sinabing lamentation ay yung kay Jeremiah, siya ay gumawa ng lamentations, mga hinaing at pagtaghoy, mga salitang minsan ay hindi mo nababanggit pag ikaw ay nagpe-pray, parang inappropriate. Kasi nasanay tayo na pag nakikipag-usap tayo sa kapwa-tao, ang ating nagiging minsan dalawa, no? Minsan, tinatago natin yung ating damdamin. Okay lang ako. Yan. Ganon din, ginagawa din natin sa Panginoon. Na ayaw natin, lalo na siyempre, pag public prayer, formal prayer. At hindi maganda yung bubunghalit mo yung, nililid mo yung buong congregation, yung buong church. Diba, sinabi, Brad, lead us in closing prayer. Or, Brad, lead us in opening prayer. Tapos, magiging emotional ka na parang andun ka lang sa closet mo. So, pwedeng maging emotional, pero you are leading the congregation. Kaya, you have to be emotionally formal. Have the general sentiment of the whole church. Pero pag ikaw lang mag-isa, pag ikaw lang sa sarili mong lugar, sa closet na tinatawag, o doon sa ilang, na ikaw lang ang nakakarinig sa sarili mo, then we can be honest with God. Yan ang isa sa mga pwede nating i-practice na siguro very rare. No, pagka nagpe-pray tayo, paano ba? Sabihin natin, Lord, tulungan mo po ako sa aking mga problema ngayon. May sakit ako, may pagkukulang ako, may binabayaran ako, meron akong tulungan mo ako, Lord. Ganyan. So, humingi tayong tulong sa Panginoon. At pag may sakit tayo, lalo na, humihingi tayo ng healing. At kadalasan, nagpe-pray lang tayo pag nagpapasalamat sa pagkain, nagpapasalamat sa blessing, nagpapasalamat sa ministry. Pero, hindi tayo nagiging honest to goodness na kung ano yung daing mo talaga. Kung tinatago mo sa kapwa Kristiyano, parang tinatago mo rin sa Panginoon. So let's be honest with God. And because the predicate of this message is lament can also be worship. Bakit natin nasabi yon? Kasi si David umiyak sa Panginoon. At ginawa ng Panginoon na scripture yung kanyang iyak, yung kanyang panaghoy, yung kanyang complaint. Tingnan niyo sabi niya, Lord, why castest thou off my soul? Bakit, Panginoon, ginaganto mo ako? Ano ba ibig sabihin ng cast off? It is like when you remove your clothing, cast off. Tinatanggal mo na yung damit mo. So parang sinasabi ni David na parang isang tabi mo na ako, Panginoon. Hindi cast out. Yung cast out, lumayas ka. Pero yung cast off, andyan ka lang. Parang di mo ako pinapansin, Panginoon.
Why castest thou off my soul? So parang ang feeling niya, nananalangin siya pero naiinip siya agad. Parang hindi siya sinasagot. Kaya, nag-pray na ba tayo ng ganon? No? Panginoon, pansinin mo naman ako, Panginoon. Alam naman natin kasi na pinapansin tayo ng Panginoon eh. Alam naman natin na kapag tumawag tayo sa Kanya, andun agad yung tainga niya eh. Because of Jesus Christ. But, it is a sincere complaint na kapag nadidelay ang kanyang mga sagot, nadidelay na yung positive na sagot, ay pwede, si David, he found the words, and God honored his words and not rebuke him when David said, bakit mo naman ako sinasantabi, Panginoon? So, ang sabi ng mga nag-analyze din ng verse na to, si David during that time ay parang bini-build up niya yung to crescendo yung kanyang prayer. Nag-uumpisa siya sa mababang mababa na parang baliwala siya. Tapos unti-unti hanggang sa andulo nagpapasalamat na siya sa Panginoon dahil na-realize niya na andyan na yung kasagutan. Kumbaga sa mga Methodist ang tawag niyan, praying through. So praying through is when you start a prayer na as if nakikisuyo ka sa isang napakayaman na tao na ikaw ay basura, na ikaw ay squatter, na ikaw ay hindi dapat pansinin. No? Andiyan ka lang sa sulok, sa tabi, tapos nakikisuyo ka kung pwede bang makausap at humingi ng pabor sa isang milyonaryo, sa isang napakayaman. So you start in that position. And then, ba't mo naman ako ayaw pansinin? Pakinggan mo naman ako. So that was the attitude that David had in the starting point of this psalm. Of course, this is a psalm. So this is a song. Lord, why castest thou off my soul? Siguro ganun. Parang paiyak. No? Why hidest thou thy face from me? Yun. So, parang pagka tinitingnan mo yan, it is also true na pagka ang hari ang naggagawa ng kanta, hindi naman siya ang nagsusulat. May tagasulat siya. Kaya it can be visioned na andun siya sa court, andun siya sa throne room. Tapos may mga nanonood sa kanya na sanay na sa kanyang ugali na bigla na lang siyang kakanta. At minsan, ang kanta niya patungkol sa Diyos at minsan, hindi mo maintindihan. Hindi mo maintindihan, hindi mo malaman bakit ganon ang lyrics ng kanta niya. Kagaya nito, no? Parang complaint. Why castest thou of my soul? Why hidest thou thy face from me? So yung mga kapitan, yung mga general, andun, mga sundalo, mga gwardiya, yung mga ministers, alam na nila na, ay, ganyan, andyan na naman yung mahal na hari. Naka-receive na naman niya ng masamang balita galing sa battlefield. Kaya, ito, umiiyak na naman siya sa Panginoon. Natalo tayo. So, humihingi siya ng pabor sa Diyos. Kaya, hayaan mo lang muna. So, sanay na sila doon sa pinapanood lang yung kanilang hari habang nagkakaroon ng pag-iyak, lamentation with his God. At dito na sa atin, merong mga ganyan. We can see pag may gera, no? Siguro si Trump
giyera sa Iran. Nakikita niya yung mga barko, nakikita niya yung mga bomba, nakikita niya yung mga target. At may malaking TV na ang tawag nila situation room. At nakikita niya kung natatalo sila o nagkakaroon sila ng victory in battle. So if that is the case, we can imagine si David dating yung balita na 500 na ang patay. 1,000 na ang patay. O pero nanalo tayo, pero ang dami na ulit na wala nang makain yung mga sundalo. Anong gagawin natin, mahal na hari? So it's sometimes a time of confusion in the throne room. And so, nagpe-pray siya. Pagka habang dumarating yung balita, sabi niya, Lord, tulungan mo naman yung bansa mo manalo. This is your chosen nation. Why are you not hearing me, Lord? Pakinggan mo kami, matatalo kami, mauubos na kami. At minsan, hindi ganon ang sitwasyon. Minsan, merong mga assassination attempt, at anak niya pa yung leader. Minsan naman ay yung merong conflict between family members. So yan yung mga bagay na nagbibigay ng emotional breakdown. So tayo, hindi natin, siguro meron tayong emotional breakdown, pero pag tinitingnan ko yung mga mukha ng mga taga-SGBCI, ang sasaya naman. Lagi naman nakangiti. Parang walang naghihirap sa atin . No? Lagi tayo, parang ang yayaman natin . No? Walang nagugutom. Ang tataba natin. Di ba? Wala sa ating naghihinagpis. Meron tayong prayer request. Meron tayong mga emergency, kagaya nung si Brother Rowie sa Riyaya, yung trabahador niya bumagsak at na ospital, delikado 'yun. So bumagsak mula sa second floor yata. At nabalian kaya, pero nung tinanong ko kanina, sabi niya, opo, pinauwi na ng ospital kasi wala namang nabaling buto. Pero merong nakausli na bakal na kung doon siya nabagsak, patay siya. Kasi mga second floor, tapos babagsak ka, tapos may nakausling bakal na ganyan, doon ka shoot. So, salamat sa Panginoon, hindi nagkaganon. Kaya buhay yung kanyang trabahador sa building na ginagawa nila, and okay. No? Salamat sa Panginoon. Laki ng pasalamat niya sa Panginoon because of that. But sometimes, walang-wala ka ng pera, andyan yung kolektor, ang dami ka utang, minsan may sakit, minsan ay kailangan mong puntahan, kagaya ni Lyle during yung nasa camp tayo. Biglang tumawag na nasa sinugod sa PGH si Brother Lyle. So ang ano ba 'yan? Hindi uuwi na ako kasi yung asawa ko, si Monet, So those are things that will give us by the grace of God, wala tayong dito sa atin, sa grupo natin, wala tayong feeling o wala tayong event na parang pinabayaan tayo ng Panginoon. Yun ang alam ko. If you are not honest with me, yun hanggang doon lang yung alam ko. Sabi ni David, I am afflicted and ready to die. Ano ibig sabihin niya ron? Hindi siya suicidal.
na gusto ko nang mamatay. Sabi niya, I am ready to die. Yun ang pakiramdam ko, para ako nauupos. Para akong, parang nauubusan ako ng hininga. So, lumalaban siya sa kanyang problema, sa kanyang hinihingi sa Panginoon, pero, I am afflicted. Alam niyo yung affliction, pag may sakit ka or meron kang karamdaman or dinaramdam, ay, yun ang tawag nila ron, ay affliction. And sometimes, it consumes you so much that you feel you are already dying. It is a desperate situation. So, meron tayong mga kapatiran na parang dumadaan sa ganung kahirap na problema. Kaya nag-iisip sila na ano kaya gagawin ko? Lalayo na lang ba ako? Reorient ko yung buhay ko para pupunta ako sa isang lugar na hindi ako kilala. Para hindi nila nalalaman na nagkaroon ako ng malaking, nakakahiyang problema. So that is a desperate situation. Pero ang kaibahan kay David, when desperation came, sinabi niya sa Panginoon. Yun ang una niyang pinuntahan. At hindi yung kapwa niya tao na nakipag-away siya. Ang ating tendency, no? Pag merong hindi maganda tayong experience, titingnan natin yung tao na yun, sino ba may gawa nito? Sino ba ang dapat kong awayin? Sino ba dapat kong sigawan? Dahil sa nangyaring ito sa akin. Sino ba ang dedemanda ko? Yan. So, kanina nag-uusap kami ni Brother Romel. May idedemanda sana daw siya pero hindi niya tinuloy. Binayaan na lang niya. Mahirap din yun. Dahil baka mamaya mamihasa. No? Pero nasa sayo yun. If you find the grace of God that you can forgive, then it is from the Lord. And so you implement it. Personal yan. Hindi yan pwedeng sabihin na, Brad, wag, masama yan. Demanda mo, tuloy mo. Masama yung ginagawa mo na pinapatawad mo o binabaliwala mo. Okay? So, the conviction yan ng tao nagaling sa Panginoon. But for David, he told God, I am afflicted and ready to die from my youth up. Yun ang kanyang complaint sa Panginoon. Pero ito ang mas matindi. Sabi niya sa Psalm 88:15, while I suffer thy terrors, I am distracted. So, it's as if sinasabi niya sa Panginoon, galing sa iyo ang aking mga kinatatakutan. You allowed it. I allow it. I am allowing it because it is from you, my God. I suffer. I allow. I permit thy terrors to come. Dahil alam ko galing sa iyo yan, testing yan, I am allowing it in my life. So merong close relationship si David, kaya nalalaman niya if the tension, the terror is from the enemy or from the Lord. Pagka galing sa Panginoon yan, kahit yan ay terrible, kahit yan ay to the point na talagang naghihirap ka. Pero alam mo, pagsubok ng Diyos, kakayanin mo yan. Pero kapag alam mo na galing yan sa kaaway, sigurado ka, lalaban ka. So it takes a mature mind, a matured spirit to know, galing ba to sa Panginoon?
Ito ba'y kalooban ng Diyos? Titiisin ko ba to o lalabanan ko ito? Will I allow it? Yung suffer dyan, hindi ibig sabihin na nagdusa, kundi I allow. I allow your terrors. I am distracted. So, kita niyo nasa gitna si David. He allows the terror or the testing or the very, very powerful touch of God to touch his life, but he is distracted. Sabihin na nagkakaroon siya ng iba tuloy na direksyon sa buhay or desisyon. Kasi sinasabayan ng terror galing sa Panginoon. Kaya minsan yung tinatawag na when it rains, it pours. Alam niyo yun? Pag dumarating nga naman yung masamang experience, minsan sunod-sunod. Ngayon ang nangyari kay Job. At minsan mangyari yan sa atin, na merong isang problema, tapos habang concentrate ka paano masolve yan, may darating na naman na isa. At habang dalawa na yung hinahandle mo, may darating pang pangatlo. Saan ka tatakbo? Sa Panginoon. Wala ka ibang pupuntahan. Kaya yun ang ginawa ni David. I am suffering your terrors. I am distracted, but you are my relief. You are my joy. You are my only hope and solution. So, Lord, help. Yan ang makikita natin sa Psalm chapter 30. Psalm chapter 30, verse 9 to 10. Ito, complaint din ito eh. Anong sabi ni David? Sa Psalm 30, 9 and 10. 9 to 10. What profit is there in my blood? Panginoon, pag namatay ako, kasi di ko na kaya, ano bang pakinabang sa'yo na namatay na ako? When I go down to the pit, shall the dust praise thee? Pag ako'y abo na, pag bumalik na ako sa alikabok, pupuri pa ba ako sa iyong pangalan? Parang ibang klaseng makipag-usap si David sa Panginoon, ano? Siyempre, alam ng Panginoon yun, no, na hindi. Siyempre, pag namatay ka, kalooban ng Diyos yun. Pero, iba yung diskarte ni David eh. Sabi niya Panginoon, huwag mo akong pabayaan. Kumilos ka sa buhay ko kasi gusto ko magpuri pa sa'yo eh. Kasi kapag namatay ako, paano? Wala na. Meron pa bang bibig? Yung bibig ko ba pupuri pa sa'yo kung patay na ako? Shall the dust praise thee? Shall it declare thy truth? Pag ako'y patay, pag ako'y wala ng bibig at alikabok na ang buong katawan ko, magtuturo pa ba ako ng katotohanan sa mga tao na umaasa sa akin? Na nakita yung buhay ko na naghahanap ng truth from my mouth? O Lord, hear, O Lord, and have mercy upon me. Lord, be thou my helper. So kita mo, dalawang beses na binanggit ni David yung salitang Lord. O Lord, hear, O Lord, and have mercy upon me. Lord, be thou my helper. So that is really a shout, a very emotional shout from a desperate person who knows that God and has experienced God's help many, many times. It seems sa akin, parang pag binasa ko to, it seems, habang na-experience mo yung tulong ng Diyos na supernatural, lalo kang tumatakbo sa Kanya na nagmamadali. Parang andyan yung confidence mo na pag kinalampag mo yung langit,
andyan ang Panginoon, tutulong at tutulong. Hindi siya magpapabaya sa iyo. Yun. Pero hanggat ikaw ay walang lamentation, hindi mo ma-experience yung tulong ng Panginoon. Sinagot yung panaghoy mo, yung paghingi mo ng tulong, paghingi mo ng habag, ng awa. Kaya, this psalm is an encouragement to us na let us pray with more emotions. Let us pray alone with more emotions. Alam niyo si Paul Washer, pagka nanood kayo ng Paul Washer, naalala ko nga si Paul Washer, pag nagpe-pray yan, no, kahit sa opening prayer, sabi niya, Lord, parang iiyak lagi eh. Sabi niya, Lord, we are so sin sick. I am amazed that you even look at us. Parang nagpipreach si Paul Washer. No? So sa prayer pa lang, may emotionally involved ka na sa kanya eh. And we need that. We need that, first of all, privately. Privately sa ating prayer life. No? Kagaya ng ginagawa ni David. Of course, si David, sabi ko nga kanina, he is doing this psalm in front of many men. Kasi nire-record yung kanta niya eh. So, naririnig siya ng mga tao habang umaawit siya. Tapos talagang prayer yun sa Panginoon na parang silang dalawa lang ang andun sa kwarto. So that is the situation in the Psalms of David. But we are to do this in our private rooms, to be emotional before God, to lament, to worship Him while lamenting. And expect God's help. No? Expect na in doing so, God is pleased. Yung honest ka lang, Panginoon, hindi ko nararamdaman na tumutulong ka sa akin. Nahihirapan ako sa buhay. Meron akong problemang malaki. I do not feel your presence, Lord. I think, in context of David's Psalms, ito tolerate ng Panginoon yung mga ganyang klaseng salita. Siguro, halimbawa, sasabihin sa akin ng mga anak ko, Papa, parang hindi mo naman ako tinutulungan eh. Parang pinapabayaan mo na ako eh. Parang hindi mo na ako mahal eh. Ba't nagkaganto ako? Di ba parang, ano ka ba? Lahat nga ginagawa ko para sa iyo eh, tapos ganyan pa sasabihin mo. Di ba, ang isang tatay, pag nakarinig ng ganon, magkakaroon ng disgust. I am doing everything. Pinapabayaan ko na halos yung sarili kong needs para sa iyo. Tapos yung pa sasabihin mo. Pero we can say that to the Lord. Ginawa ni David. Pwede natin yan sabihin sa Panginoon, Lord, help me. Bakit tahimik ka? Help me. Kailangan kita, Lord. Have mercy on me. Why are you delaying your answer to me? Of course, that's between you and God. No? And ayon sa mga Psalms na nakikita natin, pwede yun. Walang problema sa Panginoon yun. I-pour out natin yung ating puso sa Kanya na parang kaharap mo lang siya. Yun ay natutuwa ang Panginoon doon na being honest with God. Being frank with God. And so, after being frank, of course, ang dulo dapat niyan is a realization that God is ready to help.
So, yun po ay another way na pinakita sa atin itong salmo na ito, how to commune with God. Tayo po'y manalangin. Lord,